Tay, nasan po si Mac? Nagpaalam kanina na mamimingwit lang daw sa ilog. Pauwi na rin siguro yun. Tay naman, bakit niyo pinayagan? Uy, malapit lang ang ilog. Hinayaan ko na dahil alam ko na naiinip na rin siya rito sa bahay. Ilang araw din pong umulan eh. Madulas po ang daan papunta ron. Baka nakakalimutan niyo, bulag po ang apo ninyo. Hindi ko nakakalimutan. Pero hindi naman lumpong anak mo. Mas marami pa nga siyang nagagawa kaysa sa iba na walang kapansanan eh. Mabuti pa sundan ko na siya. Hapon na eh. Uy, inariyan na pala ang anak mo eh. Papunta na rito. Lolo Ver, Nanay, ang dami ko pong huling isda oh. May ulam na po tayo mamayang hapunan. Oo nga, apo. Ang lalaki niya na. Masarap ang iba dyan na ihawin. Sige po Lolo, mag-ihaw po tayo. Matagal na tayong hindi nakakapag-ulam ng inihaw na isda eh. Nay, bakit po ang tahimik ninyo dyan? Alam ko po na nariyan po kayo. Dahil parating pa lang po ako, naamoy ko na yung pabango nyo. Paano kasi hindi ko nagustuhan ang pagpunta mo sa ilog? Alam mong delikadong pumunta dun mag-isa. Nagpaalam naman po ako kay Lolo Ver. Tsaka po, hindi lang naman po ako nandun sa ilog eh. Marami din pong namimingwit at naglalaba pa nga po yung iba eh. Huwag mo nang pagalitan ng anak mo. Mabuti nga marunong dumiskarte eh. Sa susunod, huwag kang basta aalis ng bahay na hindi ko alam, ha? Opo, Nay. Ipasok mo na ang mga isda sa kusina. Ako na ang bahalang maglinis niyan. Magbihis ka na rin at basang-basa ka. Sige po, Nay. Mayroon ko na muna kayo ni Lolo Ver. Ikaw talaga. Imbis na matuwa ka, nagagalit ka pa sa anak mo. Natutuwa naman po ako dahil nakakatulong sa atin si Mac. Kaya lang po grabe ang kaba ko kanina nang sabihin yung nasa ilog siya. Tigilan mo na nga ang pag-inom ng kape. Nagiging nervyosa ka na eh. Hindi niyo po maiaalis sa akin ng mag-alala. Nag-iisa ko lang pong anak si Mac at bulag pa. Hindi lahat ng tao maiintindihan siya. Wala namang mananakit sa kanya rito sa lugar natin. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Mabuti na rin kasi yung natututong anak mo na tumayo sa sariling paa. Para kapag wala na tayo, alam niya kung paano mamuhay mag-isa. Bilang ina, ang nasa isip ko lang ang pangalagaan ng anak ko sa kahit anong paraan. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Kaya lang sinasaklawan mo na kasi ang kalayaan niya at mga gusto niyang gawin. Hanggang dito na nga lang siya nakakakilo sa lugar natin, pinipigilan mo pa. Marami pang gustong gawin ng anak mo. Hayaan mo siyang lumipad ng malayo. Anak ko sa pagkadalaga si Mac sa isang dayo noon. Nagtatrabaho ko noon sa isang karinderya nang makilala ko ang ama niya na nagtatrabaho malapit sa lugar na yon. Noon pa, uso sa lugar ang nakawan. Isa ang lalaki sa tumulong sa akin na mahablot ang bag ko na naroon ang sahod ko. Ang mga sumunod na pangyayari ay naging mabilis na sa amin. Pero makalipas ang 3 buwang relasyon, bigla siyang nagpaalam na uuwi muna sa Maynila. Hanggang sa malaman kong buntis ako. At nung malapit ng mga anak, hindi na siya nagpakita pa sa akin. Wala akong magawa kundi sumuko na lang sa paghihintay sa kanya at umuwi sa mga magulang ko. Ngayon na lang uli ako nakakain ng sariwang isda. Mabuti na isipan mong mamingwit, apo. Narinig ko po kasi sa mga kapitbahay na mamimingwit sila. Kaya nakigaya na rin po ako. Ginawa ko na lang daing yung mga maliliit na isda. Sa susunod, anak ha, huwag kang pupunta sa ilog kapag alam mo mag-isa ka lang. Opo, Nay. Pasensya na po, pinag-alala ko kayo. Mahal ka lang kasi ng nanay mo, kaya ganoon na lang ang pagprotekta niya sa'yo. Hanggat maaari, ayaw kanyang mawala sa paningin niya. Alam ko naman po yun, Lolo. Mahal ko din po si Inay, at kayo rin po. Sige, kumain ka na. Bukas bago ko pumasok sa trabaho, lilinisan ko muna ang kuko mo. Kumusta naman ang trabaho mo, Iha? Ayos lang naman po, Itay.
Nagpapasalamat ako dahil maraming mga customer kanina. Mabuti naman kung ganun. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Payagan niyo na po akong mga lakal. Di ba pinag-usapan na natin yan? Hindi pwede, baka mapano ka pa. Gusto ko lang po kasi makatulong sa inyo eh. Nakakakain pa naman tayo ng 3 beses sa isang araw Kaya hindi mo kailangan gawin yun. Bakit hindi mo payagan ang anak mo? Mabuti nga yun para malaman niya kung paano kumita ng pera. At saka hindi naman siya lalabas ng barangay natin Mahirap naman po ang mga lakal Tapos wala pang kasiguruhan kung marami siyang makukuha na kalakal na pwedeng ibenta. Subukan lang ni Mac. Kung hindi niya kaya, di tsaka siya tumigil. Sige na naman po, Nay. Gusto ko po talaga makatulong sa inyo. Sige na nga, pero wag kang lalayo Salamat, Nay. Lolo, thank you po. Nakumbisi niyo po si Inay. May tiwala naman kasi ako sa iyo na makakaya mo. Kilala ko na istrikta at may kasungitan sa aming lugar. Hindi rin ako ganun kalambing sa anak ko pero mahal ko siya. Lahat ng pangangailangan niya ibinibigay ko kahit wala nang matira sa akin. Marami din naman naligaw sa akin noon at handang maging ama kay Mac. Pero mas pinili kong manatiling kontento kung ano ang meron at kung sino lang ang kasama ko sa buhay. Maaga ka nakauwi ngayon. Kumusta ang pangangalakal mo? Okay naman po, Lo. Malaki po pinagbentahan ko ngayon. Talaga? Tiyak na matutuwa ang nanay mo. Sana nga po, Lolo Ver. Napapansin ko po kasi laging masungit si Inay Pagod lang ang nanay mo sa trabaho, kaya akala mo laging masungit? Lolo, meron sana akong itatanong sa inyo Si nanay kasi, lagi lang siyang umiiwas. Tungkol saan ba ang itatanong mo? Alam niyo po ba kung sino ang tatay ko? Ang totoo niyan na po hindi ko siya kilala sa pangalan lang. Dayo lang kasi ang tatay mo at wala rin gaanong alam ang inay mo tungkol sa kanya. Binuntis lang pala niya si Inay, tsaka siya tumakas. Sabi naman ng inay mo noon, mabait ang itay mo. Nangako pa nga na babalik siya para makilala kami ng lola mo noon. Kaya lang hindi na siya nakabalik at matagal din siyang hinintay ng nanay mo. Hindi natin alam, baka may nangyari sa kanya. Hindi na po natin malalaman yun ngayon. Bakit ba inaitanong mo tungkol sa tatay mo? Matagal ko na pong gustong malaman ng tungkol sa kanya. Mula pagkabata, nainggit na ako sa ibang bata na mayroong tatay. Marami akong tanong na hanggang ngayon, wala pa rin pong kasagutan. Kung ano man ang mga tanong mo, tiyak na yun din ang mga tanong sa isip ng nanay mo. Alam ko po na hindi na mabubuo ang pagkatao ko. Kaya siguro dapat ko na lang tanggapin kung anong sitwasyon ko. Kahit wala naman po kasi akong ama, nandiyan naman kayo habang lumalaki ako. Kayo pong pumuno sa kakulangan ko ng ama. Malay mo, balang araw magkita kayo ng ama mo. Sana nga po, Lo. Alam ko po gusto rin siya makita ni Inay Siya nga pala. Aalis muna ako, Meron lang akong tatawasin, yung anak ni Lucy. Ano po nangyari sa anak niya? Ilang araw na raw na nilalagnat Akala ng mag-asawa, simpleng lagnat lang hanggang kagabi daw kung ano-ano na nakikita. Baka daw pinaglalaroan ng elemento. Sasamahan ko na po kayo, Lo. Sigurado ka ba? Hindi ka pa ba pagod? Hindi po. Tsaka, mainip lang po ako dito sa bahay sa paghihintay sa inyo ni Nanay. Siya. Tara nang lumakad. Kilalang magtatawa sa lugar namin ng aking ama. Malaki rin ng respeto sa kanya ng mga residente. Isa rin siguro yun sa dahilan kung bakit hindi nila ginagalaw ang anak kong si Mac. At isa yun sa labis kong ipinagpapasalamat. Hindi ako masyadong nag-aalala dahil mabait naman ang mga tao sa anak ko. Nang makauwi ako sa bahay, wala ang maglolo. Siguradong isinama ng itay ang anak ko sa panggagamot niya. Mula pagkabata kasi laging nakabuntot ang anak ko sa kanyang lolo. Katatapos ko lang magluto ng hapunan nang marinig ko ang mga boses nila. Ginabi na kayo maglolo Galing kami sa bahay ni na Lucy.
Ginamot ko yung anak niyang dalagita. Meron palang nagkakagusto na kapre dun sa bata. Kinailangan pa namin mag-alay ng manok sa puno ng duhat. Mabuti na lang napakiusapan ng nilalang na yun na tigilan na ang dalagita. Isa pa yan sa kinatatakutan ko eh. Kaya't hanggat pwede, hindi ko gustong gumala tong si Mac. Baka ikaw naman ang mapagtripan ng mga hindi nating kauri. Alam naman ni Mac kung anong oras siya hindi pwedeng gumala kung saan. Oo nga po, Nay. Kahit bulag po ako, nalalaman ko po ang oras. Sandali lang maghahain na ako. Ako na lang po, Nay, maghahain. O sige. Ay, nakakatuwa talaga ang batang yan. Kahit may kapansanan siya, kumikilos pa rin siya. Ayaw niya na maging pabigat sa atin. Kaya nga po kapag gusto niyang gumawa dito sa bahay hinahayaan ko na. Isa lang talaga ang kinalulungkot ko. Yung alam natin na hindi siya makakakita habang buhay. Pwede pa naman siyang makakita kaya lang po malaki ang kailangan nating pera sa operasyon. Sana isang himala mangyari na magiging dahilan para makakita pa si Mac. Wala na akong ibang pinagdarasal kung hindi yun. Matagal na akong huminto sa pagdadasal. Hindi naman niya ako pinakikinggan Ang bawat hinihiling natin sa kanya ay may tamang panahon. Hindi mo dapat kinaiinipan ng mga sagot sa iyong mga dasal. Tara na po sa kusina. Tinatawag na tayo ng apo niyo. Matagal na akong nakalimot sa kanya. Siguro dahil sa mga hirap na pinagdaanan ko. Nawalan na ako ng paniniwala sa Diyos na kahit hindi natin siya nakikita, nararamdaman natin ang kanyang presensya. Naging sapat na sa akin ang mamuhay na puro trabaho lang ang nasa isip. Alam ko na marami kang kinikimkim dyan sa puso mo, pero sana matutunan mong magpatawad at tanggapin ang mga pangit na karanasan mo. Hindi lang naman ikaw ang may ganyang pinagdadaanan Pakiwari ko po kasi pinaparusahan niya ako sa kasalanang hindi ko naman alam. Hindi parusa sa iyo na ipinanganak mong bulag si Mac. May dahilan ang lahat ng nangyayari sa iyo. Ang kinatatakutan ko lang naman ang maiwan mag-isa si Mac. Kaya nga tinuturuan ko siya ng mga bagay na pwedeng makatulong sa kanya. Ikaw naman takot na takot. Sige po, Tay. Hahayaan ko na siyang gawin ang mga gusto niya. Kung yun na makakatulong sa anak ko. Siya nga pala. Napag-usapan namin ng anak mo tungkol sa ama niya. Ha? Tinanong ni Makan tungkol sa tatay niya? Ano pong sabi niyo? Kung ano lang ang abot ng aking nalalaman. Dala lang siguro ng kuryosidad kung bakit siya nagtanong. Talaga bang sa loob ng ilang taon wala ka ng balita sa ama niya? Wala na po Malinaw na niloko lang niya ako. Kahit sa loob ng ilang taon na hindi niyo siya kasamang mag-ina, naging mabuti pa rin ang Panginoon sa inyo. Hindi naman po ako mahinang babae na basta na lang susuko pagkatapos ng mapait na karanasan sa pag-ibig. Diyan din ako bumibilib sa iyo. Sa kabila ng mga sulsul na mga kaibigan mo noon na ipalaglag na lang ang apo ko, hindi mo sila pinakinggan. Nung mga panahon na yun, may takot pa ako sa Diyos. Umaasa pa rin ako na pakikinggan niya ang mga dasal ko. Hanggang magsawa na lang ako. Lagi kayong kasama ng apo ko sa mga dasal ko sa gabi. Hangad ko pa rin ang kaligayahan ninyong mag-ina. Kinabukasan, maaga akong umalis dahil tinawagan ako ng may-ari ng parlor na pinapasukan ko. Hindi raw makakarating ang dalawa kong kasama kaya kailangan kong agahan ang pasok. Binaon ko na lang ang almusal ko at dun ko na lang kakainin. Nang makaalis ako ng bahay, lumabas na rin si Mac para mga lakal. Pero 2 oras pa lang siyang nakakaalis nang biglang umuwi. Nalabis ipinagtaka ni Itay. Hoy, bakit umuwi ka agad? Wala ka bang nakalakal ngayon? Meron po kaya lang, Lo. Inagaw sa akin. Ha? Sino umagaw? Hindi ko po kilala. Kanina ko lang po narinig ang mga boses nila
Palagay ko mga dayo lang sila sa lugar natin. Baka nga hindi sila taga rito. Dahil walang gagawa nun sa'yo ng mga residente rito. Lo, huwag niyo na lang po sabihin kay ina yung nangyari ha. Hindi ko sasabihin. Sigurado kasi na mag-aalala ng todo ang nanay mo. Tutol pa naman siya sa ginagawa mo dahil yan ang kinatatakutan niya, ang mapagdiskitahan ka ng ibang tao. Ibinigay ko na lang po yung mga gamit na ibebenta ko sana sa junk shop kaysa saktan nila ako. Sa tingin ko sinaktan ka pa rin nila dahil marumi ang damit mo. Itinulak po nila ako sa putikan. Tansya mo sa mga boses nila. Mga ilang taon na sila. Tingin ko po hindi nalalayo yung mga edad nila sa akin. Kailangang malaman ko kung sino sila. Baka ulitin nila ang ginawa sa'yo. Baka po naligaw lang ang mga yun. Hindi na siguro sila babalik. Sana nga, Apo. Inilihim nga ng maglolo ang pangyayaring yun sa akin. Nagtanong-tanong din naman si Itay sa mga taga sa amin tungkol sa mga tao ng trip sa anak ko. Pero wala daw kasing nakakita sa pangyayari. Pinalipas lang muna ng anak ko ang 1 linggo bago bumalik sa pangangalakal. Nang mga sandali naman na yon, isang dayo na galing Maynila ang dumating sa baryo namin para magbakasyon. Isang taga ron na nagsama sa kanya. Anong ginagawa mo sa tapat ng gate namin? Magnanakaw ka, no? Kinukuha ko lang yung mga pwede pang ibenta. Ibig sabihin, basurero ka? Hindi ako basurero. Taga rito ako. Kilala ko ni Aling Candida, yung may-ari ng bahay na yan. Sandali nga lang, bulag ka ba? Oo. Pero malakas naman ang pangamoy, pandinig at pakiramdam ko. Masasabi ko na hindi ka taga rito sa baryo namin. Ngayon ko na kasi narinig ang boses mo eh. Ang galing mo naman. Tama ka, hindi ako taga rito. Kaibigan ako ng anak ni Tita Candida. Nandito ako para magbakasyon. Taga Maynila pa ako. Alam mo ba yun? Naririnig ko lang ang pangalan ng lugar na yon, pero hindi pa ako nakakarating doon. Maganda bang Maynila? Oo naman. Maganda rin naman itong lugar niyo eh. Tahimik, tsaka hindi magulo. Pasensya ka na. Nakalimutan kong magpakilala. Ako nga pala si Mac. Ako naman si Lerma. Kahapon lang kami dumating dito. Kakagising ko nga lang nang makita kitang nagkakalkal dito. Akala ko magnanakaw ka. Maniwala ka man o hindi, walang magnanakaw sa lugar namin. Mababait lahat ng mga tao rito sa amin. Sabi nga ng kaibigan kong si Sheila. Paano? Papasok na ako sa loob ah. Baka naaabala na kita eh. Sige, Lerma. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ng kakaiba si Mac. Mabilis din ang tibok ng puso niya. Hanggang makauwi, iniisip pa rin niya si Lerma at ang magandang boses niya. Napansin naman ng tatay ko ang parang pananahimik ng apo. Kaunti lang siguro naibenta mong kalakal, ano? Ang tahimik mo kasi nang dumating ka. Malaki naman po ang napagbentahan ko ngayon. Kakaiba yata ang ngiti mo ngayon, ah. Masaya lang po ako dahil nakakatulong po ako sa inyo ni Nanay. Iba rin kasi ang kislap ng mga mata mo. Tiyak na may nangyari kanina. May dayo po dito sa atin, Lo. Kanina ko lang po nakilala. Kaibigan po siya ng anak ni Aling Candida na si Sheila. Taga Maynila po siya at magbabakasyon dito. Mabait naman ba makipag-usap sa'yo? Noong una po natarayan ako eh. Napagkamalan po niya ako magnanakaw. Pero nilinaw ko naman po sa kanya na namumulit lang po ko ng kalakal na ibinibenta ko. Mabuti naman at nalinis mo na agad ang pangalan mo. Oo nga po eh. Medyo kinabahan din po ako kanina. Pwede bukas magpapahinga ka na muna rito sa bahay. Lalabas pa rin po ako, Lo. Sayang naman po kasi. Ano pa ba makukuha mo bukas naubos mo na nga ngayon? Magbabaka sakali lang naman po ako, Lo. Ay tulungan mo na lang ako sa pagtatanim ko bukas sa likod bahay. Sa ibang araw ka na lang ulit mangalakal. Sige na nga po. Huwag kang mag-alala. Magtatagal pa naman ang babaeng nakilala mo dito sa atin. Magkikita pa kayo. Si Lolo talaga. Parang may ibig sabihin. Ngayon lang kasi kita nakita na ganyan eh. Natutuwa lang naman po kasi ako dahil may kumausap sa akin. Madalas po kasi iniiwasan ako ng mga kaedad ko eh. Ibig sabihin, bata pa yung babae? Opo,
Baka nga po mas bata pa sa akin kung pagbabasihan ko ang boses niya. Sana nga, Apo, maging magkaibigan kayo habang narito siya. Malayo pa lang ako sa bahay, naririnig ko na ang tawanan ni na Itay at Mac. Mukhang may masaya silang pinag-uusapan. Bihira ko lang kasing marinig na tumawa ng ganun ng anak ko. Bigla tuloy na pawi ang nararamdaman kong pagod sa tawanan nila. Huminto lang sila nang maramdaman na malapit na ako. Mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo ah. Nagbibiroan lang kami ng anak mo. Si Lolo Ver po kasi, tinutukso ko sa isang dayo. Sinong dayo? Kilala mo naman siguro si Sheila, yung anak ni Candida na nagtatrabaho sa Maynila. Ay nariyan ngayon sa kanila at may kasamang kaibigan. Anong nakakatawa sa pinag-uusapan niyo? Ay sinasabi ko lang sa anak mo na baka maging magkaibigan sila habang narito yung babae. Pwede ka naman makipagkaibigan sa mga taga rito ah. Bakit kailangan sa isang dayo pa? Tapos taga Maynila pa? Wala namang masama kung magiging magkaibigan sila, hindi ba? Kaso nga tay, taga Maynila. Mabuti kung talagang makikipagkaibigan yun. Oo nga po, Lo. Imposible na makipagkaibigan sa akin si Lerma. Maliban sa mahirap na ako, bulag pa. Huwag ka nang malungkot. Sanay ka naman na kami lang ng lolo mo ang kasama mo eh. Hindi mo na kailangan pa ng kaibigan. Mabuti na rin yung makakilala si Mac ng ibang tao. Bahala na nga po kayo. Lagi nyo nalang kinukonsinti ang apo nyo eh. Maiwan ko na nga muna kayo. Magpapahinga lang ako. Huwag mo nalang pansinin ang inay mo. May pagka-KJ kasi yan minsan eh. Oo nga po. Baka pagodin po siya. Basta Apo, gawin mo lang kung anong magpapasaya sa'yo. Ang importante, wala kang inaapakang tao. Opo, Lo. Hindi na ulit naabutan ni Makandalagan dayo sa bahay ng kaibigan nito ng mga sumunod na araw. Nalulungkot man, hindi na lang niya yun ipinahalata sa kanyang lolo. Baka kasi tuksohin na naman siya. Sumagi rin sa isip niya na baka hindi nagustuhan ng dalaga ang lugar namin. Kaya nagdesisyon na lang na bumalik sa Maynila. Kaya ganun na lang ang gulat ni Mac nang pumunta siya sa ilog para mamingwit. Naroon din kasi si Lerma kasama ang kaibigan. Nakakabilib ka naman. Biruin mo, ang dami mong kayang gawin. Ayoko kasi maging pabigat kina nanay at lolo eh. Ano pa ang kaya mong gawin? Lahat ng gawain sa bahay alam ko. Pati pag-iigib at pagtulong kay lolo sa pagtatanim ng gulay sa likod ng bahay namin. Ang dami mo palang kayang gawin. Kahanga-hanga ka naman, Mac. Kaya ka siguro namimingwit para may ulam kayo mamaya. Ah, oo. Namimiss ko na kasi ang inihaw na isda eh. Yun ang paborito kong ulam. Baka naman pwede mo akong bigyan ng mga mahuhuli mo. Gusto ko rin kasing makatikim ng sariwang isda dito sa ilog eh. Oo ba? Bibigyan kita mamaya bago kayo umuwi. Hindi ka lang madiskarte. Ang bait mo pa. O paano? Hindi na kita aabalahin para makapamingwit ka na dyan. Pupuntahan ko lang si Sheila. Diyan lang ako sa malapit. Kakaiba ang sayang naramdaman ng anak ko sa mga papuring natanggap mula kay Lerma. Alam niyang nasa malapit lang ang dalaga. Dahil naririnig niya ang matamis nitong pagtawa. Para yung musika sa kanyang pandinig. Swerte rin naman ng anak ko na marami siyang nahuling isda ng mga oras na yun. Wow! Ang dami mo namang huling isda! At ang lalaki pa! Kumuha ka na, Lerma. May malalaki palang isda dito, no? Kahit ba ilan ang kuhanin ko? Oo, Lerma. Magtira ka na lang ng 3 malaki. Para kasi yun kina lolo at nanay. Pipili na ako Sige lang. Tama na siguro to sa amin. Konti lang naman kami sa bahay eh. Sana magkita ulit tayo habang nandito ka sa amin. Ihuhuli kita ulit ang isda sa susunod. Oo ba? Tsaka, pwede mo ba akong samahan sa pamamasyal? Oo naman, Lerma. Alam naman ni Sheila ang bahay mo. Minsan pupuntahan ka namin. Aasahan ko kayo O paano? Uwi na ako. Sigurado kasi hinihintay na ako ng lolo ko. Dinampot na ng anak ko ang pamingwit at maliit na timba na kinalalagyan ng mga isdang nahuli. At saka naglakad na palayo.
Dinig pa niya ang tawanan ng magkaibigan na parang aliw na aliw. Hanggang makauwi, hindi mawala-wala ang ngiti sa labi niya. Nandito na po ako. Gaya ng dati, Lo. Marami po akong huli. Makakapag-ihaw na ulit tayo. May nahuli po akong malalaking isda. Talaga? Ang swerte mo naman na po. Akin na yung timba at ako na maglilinis. Heto po. Sigurado na matutuwa si inay pagdating niya mamaya. Akala ko ba, Apo, malalaki ang nahuli mo? Gadaliri ko lang halos sa mga ito, Wala po bang malaki? Wala ka bang nakasabay na namingwit kanina? Mga naliligo po ang mga naroon. Nandun din po pala sina Lerma at Sheila. Binigay mo yata sa kanila ang huli mong isda Binigyan ko nga po sila para makatikim naman po si Lerma. Uy, sa bagay masarap din ang mga ipaksiw ang mga isdang ito. Hanggang bukas may ulam na tayo. Pasensya na po, Lo. Babawi na lang po ako sa susunod. Ayos lang yun, Apo. Sana naman ay makilala ko ang dayo mong kaibigan. Sabi nga po kanina, gusto nilang pumunta rito sa atin eh. Aba, ayos yan, para makilala naman siya. Sinabi ba niya kung kailan sila pupunta? Hindi po eh. Siguro depende kay Sheila. Gusto ko rin kasi makilatis ang babaeng yun. Kung karapat dapat ba siyang maging kaibigan mo? Mabait po si Lerma, Lo. Sigurado matutuwa kayo sa kanya. Uy, siya, tara na sa kusina. Lutuin na natin ito. Baka maagang dumating ang nanay mo. Mabuti na yung may nakahanda ng lutong ulam. Nasundan pa ang pagkikita ng anak ko at ni Lerma. Madalas sila sa ilog magkita at mag-usap. Kapansin-pansin din ang kakaibang sigla ng anak ko. Hindi na rin siya nangangalakal. Kaya nag-usisa na ako kay Itay kung anong pinagkakaabalahan niya. Sila naman kasi ang laging magkasama. Nasaan na po si Maktay? Makikipagkita siya kay Lerma ngayon. Dahil ba sa babaeng yun kaya hindi na nangangalakal si Mac? Oo, lagi kasi nagpapasama sa anak mo . Nakilala niyo na po ba ang Lerma na yun? Hindi pa. Sabi naman pupunta rito sa atin. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng yun, Tay. Huwag mo namang husgahan si Lerma dahil lang taga Maynila siya. Nagtataka lang naman kasi ko kung bakit nakikipagkaibigan siya sa anak ko. Malay mo naman sadyang mabait si Lerma at gusto niya makipagkaibigan kay Mac. Alam mo ba na ngayon ko lang nakitang masaya ang anak mo? Gusto ko lang po siyang protektahan. Ayoko matulad siya sa akin. Huwag ka kasing mag-isip ng masamang mangyayari. Tingin ko naman hanggang sa pagkakaibigan lang sila. Nagbabakasyon lang naman dito si Lerma. Baka sa susunod na araw umalis na rin siya. Kahit hindi pa siya magtatagal dito, gusto ko pa rin siyang makilala. Sasabihin ko na imbitahan dito si Lerma. Gusto ko rin na makilala at na makilatis na gusto. Kung kailan naman wala akong pasok, siya naman ang abala sa ibang babae. Namimiss ko na rin kasi ang anak ko . Gusto ko sana mag-banding kami. Uy, may ibang araw pa naman. Hayaan na lang muna natin si Mac. Nang mga sandaling yun, nasa ilalim ng malaking puno ng akasya sina Mac at Lerma. Nagyaya kasi ang babae na dun sila mag-usap. Hindi inaasahan ng anak ko na magtatapat sa kanya ang dalaga na may gusto sa kanya. Bakit parang hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Ganyan ba talaga kayong mga taga Maynila? Sinasabi ko anong nasa isip? Bakit pa ako magpapaligoy-ligoy pa Yun naman ang totoo. Alam ko naman na may gusto ka rin sa akin Ilang araw na lang aalis ka na rin. Plano kong magtagal dito para sa'yo. Wala naman ako may pagmamalaki sa'yo . Kaya bakit mo ko magugustuhan? Sapat na sa akin na mabait ka. Masipag ka naman, tsaka madiskarte sa buhay. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya. Lerma, alam mo bang ngayon lang may nagkagusto sa akin babae? Alam ko naman yun. Dahil kapansanan mo lang ang nakikita nila. At hindi ang maganda mong katangian. Salamat, Lerma, sa pagtanggap mo sa akin ng buo. Gusto ko sanang maging makabuluhan ng paglalagi ko rito.
Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin ko para maging masayang bakasyon mo. Talaga bang lahat gagawin mo para sa akin? Oo naman, basta sabihin mo lang. Sige, mag-iisip ako. Nang mga sumunod na araw parang alipin na naging sunod-sunuran ng anak ko kay Lerma. Tuwang-tuwa naman silang magkaibigan. Dahil sinusunod ng anak ko ang lahat ng gusto nila. Minsan dinala siya ni Mac sa bahay namin sa kauna-unahang pagkakataon. Natuwa naman ng Itay dahil sa wakas, nakita na niya ang babaeng nagpapasaya sa apo niya. Masaya akong makilala ka, Iha. Kinukulit ko na nga itong si Mac na imbitahan ka rito sa amin. Marami po kasi akong ginagawa, Tatang, kaya ngayon lang ako pumayag na sumama dito. Salamat naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ng apo ko. Ay sayang nga lang wala ngayon si Eloisa, ang nanay ni Mac. Nabanggit nga po ni Mac na nagtatrabaho sa parlor sa bayan ng nanay niya. Baka maagang makauwi si nanay ngayon. Minsan kasi kapag walang gaanong mga customer, maaga silang pinapauwi ng mga kasama niya ng amo nila. Kung sakali man na hindi kami magkakilala ng nanay mo, may ibang araw pa naman eh. Ay, sige. Asikasuhin mo sa maigi, Mac. Babalikan ko lang yung ginagawa ko. Sa di kalayuan lang naman si tatay kaya dinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Mukhang sosyal at suplada ang unang impresyon niya sa dalaga. Hindi rin kasing umingiti at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Akala ko naman yung malaki ang bahay nyo, gaya ng ibang bahay na nakikita ko. Kubo lang pala. Kubo man ang tirahan namin, matibay naman to. Ilang beses nang binagyo yung lugar namin pero hindi ito natitinag. Gusto mo mong makita ang loob? Nako, hindi na. Pangkaraniwan lang naman ang itsura ng kubo nyo eh. Mas maganda pa yung mga kubo na yari ng ibinibenta. Gusto mo ba na maiinom? Saan galing ang tubig nyo? Sa poso ba? Wag na lang. Baka sumakit pa ang tiyan ko eh. May buo kami dyan. Yun ang ipapainom ko sa'yo. Sige, gusto ko yun. Kanina pa nga ako nauuhaw eh. Sandali lang ha. Kukunin ko lang yung buko sa likod ng bahay. Bilisan mo ah. Naiiling na lang ang Itay sa di kalayuan sa mga naririnig na usapan ng dalawa. Kaya nung nagpaalam na si Lerma na uuwi na, matipid ng ngiti at tango na lamang ang isinagot niya. Nagpaalam pa ang anak ko na ihahatid na ang dalaga kina Aling Candida. Hindi yata ako gusto ng lolo mo. Bakit mo naman nasabi yan? Mainit naman ang pagtanggap niya sa'yo ah. Wala na kasi siyang sinabi kanina bago tayo umalis. Baka pagod lang si Lolo. O di kay may iba siyang iniisip. Meron pa pala akong sasabihin sa'yo. Sa isang linggo uuwi na ako sa Maynila. Ha? Akala ko ba magtatagal ka rito? Tumawag na kasi yung boss ko eh. Kailangan ko na raw bumalik sa trabaho. Kailan ka ulit babalik? Baka matagalan na ulit eh. Sa loob kasi ng isang taon, isang beses lang kaming pinapayagan na magbakasyon. Kung ganun matagal pa pala tayo magkikita. Pwede namang hindi na tayo maghiwalay eh. Kung sasama ka sa akin. Ha? Sasama ako sa'yo sa Maynila? Oo, pwede ka naman doon maghanap ng trabaho eh. Kahit bulag ako, pwede ako magtrabaho doon? Oo naman. Mas malaki pa ang kikitain mo doon kesa sa pangangalakal mo dito. Hindi ko kasi alam kung papayagan ako ni nanay eh. Kapag nakauwi na ako sa Maynila, hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Baka makalimutan na rin kita at saka maghanap na ako ng ibang lalaking mamahalin. Susubukan ko magpaalam sa amin. Nasa hustong gulang na rin naman ako eh. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Babaguhin natin ang takbo ng buhay mo sa Maynila. Pagkahatid kay Lerma, umuwi na rin ang anak ko. Habang naglalakad pa uwi, nakabuo na siya ng desisyon na sumama na kay Lerma pabalik sa Maynila. Kinakabahan man dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na lalayo sa amin, kailangan niyang lakasan ang loob niya. Ay, butit nakabalik ka na agad. Ano pong masasabi niyo kay Lerma? Ayos naman, maganda at maputi. Ay, hindi nga lang siya katulad ng mga kadalagahan dito na mahinin kumilos at manamit. Siguro ganun lang mga taga-Maynila, no? Lo, gusto ko po kasing sumama sa kanya pagbalik niya sa Maynila.
Tutulungan daw niya po ako magkaroon ng trabaho doon. Ano ka mo? Hindi pwede, Apo. Hindi ka rin papayagan ng nanay mo. Nasa tamang edad na po ako para magdesisyon sa kung anong gusto ko. Hindi mo pa lubos na kilala ang babaeng yon. Baka mapahamak ka lang kung sasama ka. Walang tutulong sa'yo doon kung sakali. Hindi po ako mapapahamak. Babaguhin pa nga po ni Lerma ang takbo ng buhay ko eh. Makinig ka naman sa akin, Apo. Kakampi mo ako sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, tututulang ko ang plano mo. Akala ko po balo, gusto niyo ako matuto sa buhay. Oo nga, pero hindi mo kailangang lumuwas pa. Sana po intindihin niyo ako, Lo. Mahal ko na po si Lerme. Hindi ko po kayang mawalay sa kanya. Patawarin mo ko, Apo. Hindi kita pwedeng ipagkatiwala sa babaeng yun. Hintayin mo na lang ang inay mo. Tinitiyak ko sa'yo na hindi ka rin niya papayagan. Pagka-uwi ko galing sa trabaho, agad akong kinausap ni Itay. Nawala bigla sa isip ko ang sarili kong problema. Hindi rin ako makapaniwala sa kagustuhan ng anak ko na sumama sa Lerma na yun. Kinumpronta ko si Mac. Basta ka na lang magtitiwala sa babaeng yon, ha? Alam ko po na mabuting tao si Lerma. Hindi niya po ako ipapahamak kung yan po ang iniisip niyo ni Lolo Ver. Hindi nga natin ganun kakilala ang babaeng yun eh. Kapag may masamang nangyari sa'yo dahil sa pagsama mo sa kanya, milya-milya ang layo namin sa'yo. Hindi ka namin masasaklolohan. Nasa tamang edad na po ako para magdesisyon, Nay. Oo, nasa tamang edad ka na nga. Pero hindi mo nga kayang pangalagaan ang sarili mo eh. Kami ang higit na nakakaalam kung anong makakabuti sa'yo. Ako ang nanay mo. Wala akong pakialam kung matanda ka na basta ako pa rin ang masusunod. Nay naman, ayaw niyo po bang maging masaya ako? Alam mong gagawin ko ang lahat para maging masaya ka lang. Pero wag mo namang hilingin ang bagay na to. Hindi natin lubos na kilala ang babaeng yun eh. Hindi ko pa man siya nakikita, hindi ko na siya gusto. Alam ko kapahamakan lang ang hatid niya sa'yo. Galit na tinalikuran ako ni Mac. Pumasok siya sa kwarto at saka nagkulong. Hindi ko na rin siya tinangkang sundan. Lumapit naman sa akin si Itay. Nung dalhin niya rito ang Lerma na yun, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Tama ka. Kapahamakan lang ang idudulot niya kay Mac. Nung malaman ko na taga Maynila ang babaeng yun, hindi ko na agad siya gusto. Wala akong tiwala sa mga taga-syudad. Ano bang klaseng babae yun? Nakakakilala lang niya sa lalaki yayayain na niya agad na sumama sa kanya. Noon pa lang duda na ako. Alam ko na may iba siyang motibo. Sa dami na naglipa ng masasamang loob sa Maynila, mapapahamak lang ang anak ko. Kaya lang nakuha niya na ang loob ng anak mo. Nabilog niya na ang ulo. Paano kung suwayin niya tayo dahil sa babaeng yun? Mula pagkabata po, masunurin na sa atin si Mac eh. Hindi naman niya siguro magagawang sumama sa babaeng yun na hindi sinasabi sa atin. Iba ang nagagawa ng pag-ibig. Unang beses pa lang nagmahal ang anak mo at magaling magmanipula ang babaeng yun. Lalo tuloy na dagdagan ang iniisip ko ngayon. May problema ka ba, anak? Kasi po, nagkita kami ng dati kong kaibigan. Yung nakasama ko nun sa kabilang bayan habang nagtatrabaho ako. Naging customer ko siya kanina at nakakwentuhan ko. Sabi niya matagal na raw kaming hinahanap ni Marcos. Hinahanap kayo ng tatay ni Mac? Opo, sabi ni Vicky. Ang dahilan daw kung bakit hindi nakabalik si Marcos noon dahil na-aksidente. Matagal na raw nalumpo. May mga tauhan na lang siyang binabayaran para hanapin kami. Sa wakas, natuldo ka na rin ng mga katanungan sa isip natin kung bakit hindi ka niya binalikan. Ay, ano ngayon ang plano mo? Naguguluhan po ako, Tay. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Para kasing hindi totoo ang lahat eh. Naiintindihan naman kita.
Gaya ng parati kong sinasabi sa iyo, may dahilan ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Masasagot sa tamang panahon ang lahat ng mga tanong natin. Bahala na po, Tay. Kailangan ko munang unahin si Mac. Ay, sinabi mo ba kay Vicky na may anak kayo ni Marcos? Binanggit ko po sa kanya pero hindi ko sinabi na may kapansanan. Dapat din malaman ito ni Mac. Tsaka na lang po siguro kapag lumamig na ang sitwasyon namin. Maliliwanagan din si Mac at maiisip niya na tama tayo na pigilan natin siya. Habang nasa trabaho po ako, pakibantayan niyo po si Mac ha. Tinakabahan po kasi ko na dahil sa babaeng yun makagawa siya ng pagsisisihan niya. Ako na ang bahala sa kanya. Naging tahimik lang ang anak ko at kibuin dili kami ni Itay. Alam naming masama pa rin ang loob niya sa amin. Bihira na rin siyang lumabas ng bahay. Hanggang sa mabalitaan namin na nakaalis na si Lerma. Mula noon naging panatag na ang loob ko. Pero hindi namin inaasahan na may iba palang plano si Mac at si Lerma. Eloisa! Si Mac! Nawawala! Ha? Sigurado po kayo? Baka nandyan lang siya sa paligid. Wala siya. Umalis na siya. Iniwan na tayo ni Mac. Merong sulat. Nandun sa higaan niya. Basahin mo. Mukhang si Lerma ang nagsulat nito. Nagpapaalam siya sa sulat na ito. Patawarin daw natin siya kung bakit niya nagawa tayong suwayin. Mac, anak ko. Dalin lang tayo ng anak mo. Pinaniwala niya tayong nakaalis na nga si Lerma para maging panatag tayo. Baka mahabol ko pa sila sa terminal. Pupunta ako doon. Sasamahan na kita, anak. Makikiusap pa ako kay Anton na samahan tayo. Bilisan na natin, Tay. Ang kapitbahay naming si Anton na may jeepan nagatid sa amin papuntang terminal. Pero pagdating namin doon, sabi na nagbebenta ng tiket 3 bus na nakaalis papuntang Maynila. Tay, ano pong gagawin natin? Paano pa natin masusundan si Mac? Baka kung anong mangyari sa kanya doon. Hindi niya kabisado ang Maynila. Mag-iisip tayo ng paraan kung paano natin siya mahahanap. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi ang ipagdasal ang kaligtasan niya. Sana mali tayo ng hinala sa babaeng yun. Hindi ko mapapatawad ang babaeng yun oras na may mangyaring masama kay Mac. Umuwi na muna tayo sa atin. Magtatanong din ako kay Candida. Baka alam niya kung saan nakatira ang babaeng yon sa Maynila. Dahil panayang iyak ko, si tatay na lang ang nakipag-usap kay Aling Candida. Maging siya rin pala hindi gusto ang babae. Naiimpluwensyahan daw kasi nito ang anak. Napag-alaman din namin na si Lerma lang ang umalis. Wala na rin daw siyang balak na pabalikin ng Maynila si Sheila. Matuloy na lumipas ang mga araw at linggo. 1 buwan na kaming walang balita sa kinaroroonan ni Mac. Walang gabi na hindi ako umiyak sa pag-iisip sa kalagayan niya ngayon. Ano tong nabalitaan ko na nag-iinarte ka daw, ha? Lerma? Oo, ako nga. Bakit tayo mo mamalimos, ha? Gusto mo na ba talagang tuluyan ka na, ha? Noong unang muntik mo nang ipahamak ang grupo dahil sa pagsusumbong sa pulis. Ngayon naman umaarte ka na naman. Gusto ko na lang mamatay. Kung habang buhay na nandito ako sa impyernong lugar na ito. Yun ang sasapitin mo balang araw. Pero bago ka malagutan ng hininga, pahihirapan ka muna nila. Narinig mo kung anong ginawa nila sa babaeng ayaw sumunod? Mas matindi pa doon ang sasapitin mo. Dapat nakinig na lang ako kina Inay at Lolo. Hindi ko sana sinapit to. Tanga ka eh! Mas naniwala ka sa mabulaklak kong salita kesa sa mga taong buong buhay ay kasama mo na. Nay! Lolo Ver! Miss na miss ko na kayo. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo sinunod. Ay naku, tumigil ka na nga! Ang laki mong tao, iyakin ka naman. Pagkatapos kitang pagkatiwalaan, ito pa pala mapapala ako sa'yo. Ang sama mo. Matagal na akong masama. Utu-utu ka lang kasi, kaya agad kitang napaniwala.
Paano mo nasisikmura ang ganitong kasamang gawain? Ay, ang drama mo naman! Lalo lang ako nagigigil sa'yo eh! Lerma, nagmamakaawa ko sa'yo. Hayaan mo na lang ako makalis sa lugar na ito. Sumunod ka na lang sa mga ipinag-uutos sa'yo. Dahil kahit anong gawin mo, ito na ang bagong mundo mo. Hindi ka na makakaalis pa! Walang nagawa kundi mapaiyak na lang ang anak ko sa kinasapitan niya. Walang araw at gabi na hindi niya kami naiisip ng lolo niya. Isang gabi na pagod at gutom dahil sa maghapon ng pamamalimos, maaga siyang nakatulog. Napanaginipan niya kami ng kanyang lolo. Nagising siya na hilam sa luha. Nay, Tay, hinahanap niyo pa rin pala ako. Hintayin niyo ako. Pipilitin ko mabuhay para sa inyo. Diyos ko, iligtas niyo po kami ng mga kasama ko. Sa natitirang oras ay ginugol na lang ng anak ko sa pagdarasal. Samantala ng mga oras na yun, nagising din ako na tinatawag ng anak ko. Nang alam ko na hindi na ulit ako makakabalik sa pagtulog, bumangon na lang ako. At tinanawang walang hanggang dilim na lagi ko nalang ginagawa mula nang umalis si Mac. Hindi ka na naman ba makatulog? Nagising po ako na tinatawag ng anak ko eh. Alam ko na sa panganib ang buhay niya. Kailangan niya tayo. Humingi na rin naman tayo ng tulong sa kakilala ni Marcos. Mapapadali na noon ang paghahanap kay Mac. Mabuti pa siguro umuwi na muna tayo sa atin. Ayoko po, Tay. Dito lang ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Kung gusto niya na po umuwi, hindi ko kayo pipigilan. Hindi rin ako mapapalagay kung maiiwan ka rito. Alam ko po na hindi kayo sanay sa buhay dito. Baka namimiss niyo na ang buhay probinsya. Oo, pero mas gusto kong umuwi doon na kasama ko kayo ni Mac. Anak, nasan ka ba? Miss na kita. Hindi ko na alam kung paano mabuhay na wala ka. Lagi kong ipinagdarasal ang kaligtasan mo, apo ko. Lumipas pang muli ang isang buwan. Wala pa ring balita ang mga naghahanap kay Mac. Dahil laging puyat at hindi makakain, dinapuan na ako ng sakit. Lagi na lang akong nakahiga at umiiyak. Magpakatatag ka, anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makakasama rin natin si Mac. Hindi tumitigil ang mga pulis at maging ang mga inutusan ni Marcos na maghanap sa anak mo. Galit po siguro sa akin ng Diyos, Tay. Mula noon puro hirap na lang ang dinadanas ko. Si Mac na nga lang ang dahilan ko para mabuhay Inilayo pa niya sa akin. May dahilan ng lahat, anak. Huwag mo siyang sisihin sa mga nararanasan mo. Mas dapat nga na lumapit ka pa sa kanya. Para saan pa ang paglapit ko sa kanya kung hindi naman niya ako pinapakinggan? Sinusubukan ka lang niya kung hanggang saan ang pananalig mo. Ang gusto ko lang makabalik sa akin si Mac. Kung hindi pa siya makita, mas gusto ko na lang mamatay. Sandaling nahinto ang aming pag-uusap nang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko yun pinansin. Ayoko na kasing makarinig pa ng mga negatibong balita. Kinuha na lang ni Itay ang cellphone at siya ang nakipag-usap. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan ni Mac. Mangiyak-ngiyak na bumaling sa akin si tatay na may nakaguhit ng ngiti sa labi. May nakakita daw kay Mac na namamalimos sa lansangan. Buhay ang anak mo, Eloisa. Bakit hindi pa nila kinukuha si Mac? Bakit ayaw pa nilang iligtas ang anak ko? Hindi daw ganun kadali ang lahat. Hawak daw ng isang sindikato si Mac, kung saan ang mga hawak nila ay may mga kapansanan, bata at matatanda na sapilitang pinagpapalimos sa kalsada. Kaya pala interesado sa kanya si Lerma. Yun pala ang gusto niyang gawin sa anak ko. Pagkakakitaan niya ang pag-iimbulag nito. Ang sama niya. Nananahimik ang anak ko sa probinsya, guguluhin lang niya. Sisiguruhin kong magbabayad siya ng malaki.
Huwag mo na munang pairali ng galit mo. Kailangan mo magpalakas, lalo't alam na natin kung anong kalagayan ni Mac. Opo, Tay. Magpapalakas po ako para sa anak ko. Tutulong na rin ako para mahanap siya. Kahit nangihina pa, lumabas na ako sa bahay na pansamantala naming tinutuluyan ni Itay. Sa lugar kung saan nila namataan si Mac na namamalimos, doon ako naghanap. Pero inabot na lang ako ng gabi. Ni anino ng anak ko, hindi ko nakita. Wala akong kamalay-malay na hindi nun lumabas ang anak ko dahil inaapoy ng lagnat. Kung hindi ka pa tatayo hanggang bukas dyan, bala ka na nilang tapusin. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun, ha? Papatayin ka nila dahil wala ka nagsilbi. Anong magagawa ko? Hindi ko talaga kayang mamalimos. Binilhan na naman kita ng gamot eh. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala ang lagnat mo? Hindi kaya may diferensya na ang loob ng katawan mo? Tingin ko nga rin, Lerma. Pakiramdam ko rin, mamamatay na ako. Mas maigi pa nga siguro kung mamatay ka na lang sa sakit, kesa naman sa mamatay ka sa pagpapahirap na gagawin nila sa'yo. Gusto kong makita ang inay at itay bago man lang ako mamatay. Asa ka pa? Hindi mo na sila makikita kahit kailan. May pag-asa pa. Lerma, tulungan mo akong makalis dito. Sira ka pala eh. Pati ako gusto mong idamay sa galit nila. May mga magulang ka pa ba? Ha? Bakit bigla mo namang naitanong? Kasi hindi niyo ako naiintindihan sa kagustuhan kong makasama muli ang pamilya ko. Ang totoo niyan, hindi ko na nakagisna ng mga magulang ko. Tiyahin ko na ang nag-alaga sa akin mula bata. Naiintindihan na kita. Malabo yan. Hindi mo naman ako kilala. Tsaka, anong malay mo sa mga pinagdaanan ko? Gusto mo bang magkaroon ng pamilyang matatawag? Dati gusto ko. Pero, nasanay na ako sa ganitong buhay. Pwede kang tumira sa amin sa probinsya. Magbagong buhay ka lang. Tatanggapin ka ng ina at lolo ko. Huli na para magbagong buhay para sa isang tulad ko. Lerma, hindi pa rin nagbabagong pagtingin ko sa'yo. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo, ha? Niloko lang kita. Interesado lang ako sa'yo dahil bulag ka. Malaking bentahe kasi sa grupo na may kapansanan ka. Kaso, sandaling panahon ka lang napakinabangan eh. Salamat, Lerma. Dahil naging bahagi ka ng buhay ko. Nagpapaalam ka na ba sa lagay na yan? Baka kasi hindi na ako magising bukas. Alam ng anak ko na nasa tabi lang niya si Lerma. Kahit hindi na to nagsalita. Dahil sa masama ang pakiramdam, ipinikit na lang niya ang mga mata. Hanggang hindi na niya namalayan na nakatulog siya. Nagising lang siya dahil sa marahan na yugyug sa balikat niya. Huwag kang gagawa ng ingay. Itatakas kita rito. Ha? Totoo ba? Baka ikaw naman na mapahamak. Huwag mo akong alalahanin. 'Di ba, gusto mo pang makasama ang inay at lolo mo? Oo, kaya lang, nanghihina na ako. Dama ko na ang panginginig ng mga binti ko. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Ito lang ang pagkakataon na makakatakas ka. Sa ospital kita dadalhin. Sige, kakayanin ko. Ganyan nga. Huwag mong sayangin ang pagtulong ko sa'yo. Kumapit ka sa akin. Sa likod tayo dadaan. Matinding ka ba ang nararamdaman ng dalawa habang tumatakas sa abandonadong gusali na yun? Malayo na sila nang mapalingon si Lerma. Nakarinig kasi siya ng sirena ng mobile patrol. Mukhang natunugan na ng mga pulis kung saan nagtatago ang grupo. Mga pulis ba yun? Oo, pero hindi lahat ng pulis matutuwid. Mas maswerte ka pa rin dahil naitakas na kita bago sila dumating. Pwede bang magpahinga muna tayo? Hindi pwede. Kailangang madala na kita sa ospital. Lerma, alam ko na iiwan mo ako sa ospital. Kung sakali mang magbago ang isip mo, bukas laging ko sa'yo na magbagong buhay sa probinsya namin. Mabuti pa, bilisan mo na. Kailangan ka nang matingnan ng doktor. Hinatid lang sa ospital ni Lerma ang anak ko at saka bigla na lang nawala.
Kinailangan pang hintayin na magising ang anak ko para malaman ang impormasyon tungkol sa kanya. Mabuti nilang kabisado pa ni Mac ang numero ng cellphone ko. Natawagan ako ng doktor ng araw na yon. Tay! Tay! May tumawag po sa akin! Nasa ospital daw po si Mac! Kaya pala wala siya sa mga nasagip ng mga pulis. Baka po nakatakas na siya bago pa dumating ang mga pulis. Kailangan ko po siyang mapuntahan. Sasamahan na kita. Gusto ko na rin makita ang apo ko. Matinding kaba at pananabik ang nararamdaman ko habang patungo kami ni Itay sa ospital. Pagdating agad kaming sinamahan ng isang nurse sa kinaroroonan ni Mac. Doon na ako napahagulgol ng iyak. Nasa kama si Mac at natutulog. Malaki rin ang ibinawas ng timbang niya. At maraming pasa at galos ang mukha niya. Si Mac nga, Itay. Sa wakas nakita na natin siya. Apo ko. Sa itsura niya, alam kong matinding paghihirap ang pinagdaanan niya. Anak, nandito kami ng lolo mo. Gumising ka na. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang mga dasal ko. Tay, nagigising na po si Mac. Anak, nandito ang nanay. Nay, kayo nga ba talaga? Nandito rin ako, Apo. Hindi nga panaginip ang lahat ng to. Nay, ang tagal ko pong pinanibigan ng marinig at makasama kayo. Hindi na tayo maghihiwalay pa, anak. Pangako po, hindi ko na po kayo susuwayin. Huwag na muna natin pag-usapan ng mga nangyari. Ang mahalaga, ligtas ka na. Magpagaling ka, anak, ha? Meron akong mahalagang taong ipapakilala sa'yo. Huwag po kayong umalis sa tabi ko, ha? Pati po kayo, Lola Ver. Oo, Apo. Nandito lang kami ng inay mo. Hawak ko pa ang kamay ng anak ko habang natutulog siya. Si tatay na lang ang tumawag kay Marcos para ipaalam na nakita na namin si Mac. Ginawan din niya ng paraan para mailipat ng ibang ospital ang anak ko. Ilang araw din bago tiniyak sa akin ng doktor na maayos na ang lagay ni Mac. Kaya po palang bilis niyo ako napuntahan sa ospital. Dahil nandito lang din po kayo sa Maynila. Sinundan ka kasi namin dito. Kung saan-saan kami naghanap sa'yo. Kung kani-kanino rin kami humingi ng tulong. Mabuti po ay may kakilala kayo. Ito na siguro ang tamang panahon para ipaalam ko sa'yo na kapag lumabas ka rito, gusto niyan dun ka sa bahay nila tumira. Sino pong tinutukoy niyo, Nay? Ang Itay mo. Matagal na pala tayong pinapahanap. Bakit po hindi niya ako dinalaw dito sa ospital? Mas gusto niyang sa bahay na lang maghintay sa'yo. Mahirap din kasi sa tatay mo eh. Matagal na siyang lumpo. Pero mula nang malaman niya ang tungkol sa'yo, hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. Siya ang gumagastos dito sa ospital kung nasan ka ngayon. Excited na po akong marinig ang boses ni Itay at mayakap siya. Kapag magkasama na kayo, pwede mo siyang tanungin ng mga gusto mong malaman sa kanya. Nay, hindi po ba kayo sasama sa akin? Nag-usap na kami ng Itay mo. Bibigyan ko kayo ng panahon na makilala ang isa't isa. Uuwi na muna kami ng lolo mo sa probinsya. May kailangan din kasi kung asikasuhin eh. Huwag kang mag-alala. Mabubuo din ang pamilya natin. Opo, Nay. Kailan niyo po balak umuwi sa atin? Paglabas mo dito uuwi na muna kami ni Itay. Nang makalabas kami ng ospital, tumuloy na kami sa bahay ni Marcos. Marahil dahil sa lukso ng dugo agad na naging malapit ang mag-ama. Narinig ko pa ang sinabi ni Marcos sa anak na gagawin nito ang lahat para makakita muli ang anak namin. Mamimiss kita ng sobra, Lolo Ver, kapag umuwi ka na sa atin bukas. Magkikita pa naman tayo eh. At saka malay mo, sa susunod nakakakita ka na. Kinakabahan po ako, Lo. Paano kung hindi maging matagumpay ang operasyon ko? Huwag mong sabihin yan. Magtiwala ka lang. Makakakita ka. Sana nga po, Lo. Gusto ko na po kayo makita ni Inay.
Mangyayari yan. Lo, ano po kayang balita sa mga kasamaan ko na namamalimos? Ayon sa balita, nakauwi na sila sa mga pamilya nila. Mula rin pala sila sa iba't ibang probinsya. Katulad ko, nanaloko rin dahil sa matatamis na salita. Hindi man madali ang pinagdaanan mo, pero kailangan mo nang kalimutan ang mapait na sinapit mo sa kamay ni Lerma at ng grupong kinabibilangan niya. Malaking aral na sa akin ang nangyari. Dahil sa katigasan ng ulo ko, napahamak tuloy ako. Maging mapanuri ka na sa lahat ng mga nakikilala mo. Makinig ka rin sa amin ng nanay mo dahil alam namin ang makabubuti sa iyo. Opo, Lo. Lagi ko pong alalahanin ang mga pangaral niyo sa akin ni nanay. Mahigpit pang niyakap ng anak ko ang kanyang lolo. Alam kong hindi magiging madali para sa kanila ang paghihiwalay. Pero naiintindihan naman ni Itay na yun ang makakabuti para kay Mac. Dumating ang araw ng pag-uwi namin ni Itay sa probinsya. Nangako naman ako sa anak ko na dadalawin ko siya. At nasa tabi niya ako sa araw ng operasyon ng mga mata niya. Ay, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Yun nga lang, hindi na tayo buo. Nangako naman po si Marcos na pauwi niya rito si Mac eh. Gusto lang niya na makasama ang anak namin. Ikaw ba? Walang balak makipagbalikan sa kanya? Sabi ko po sa kanya pag-iisipan ko po. Para kasing nakakailang na eh. Kung kailan kami tumanda tsaka ibabalik ang nakaraan. Hindi mo namang kasalanan kung bakit kayo naghiwalay noon. Huwag mo sanang sayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa inyo. Kung kami po talaga hanggang sa huli, gagawa ang tadhana para magkasama na kaming buong pamilya. Oh, bakit po kayo natahimik bigla riyan? Bigla kasing sumagi sa isip ko si Lerma. Hindi kasi siya kasama sa mga nahuli. Huwag niyo na pong banggitin ang pangalan ng babaeng yun, Tay. Kasalanan niya kung bakit tumanas ng hirap ang anak ko eh. At kung bakit siya muntik ng mamatay. Hindi ko pa lalampasin ang ginawa niya. Kung ano man ang iyong pinaplano, huwag mo nang ituloy. Ang mahalaga naman nakabalik na si Mac sa atin. Madali lang naman pong sabihin na pabayaan na lang eh. Pero yung trauma na inabot ng anak ko habang buhay na niyang dala. May solusyon pa rin naman tungkol dyan. Bakit hindi ka magbalik loob sa Diyos at ipagdasal lahat ng hinaing dyan sa puso mo? Nakikiusap po ako, huwag niyo na pong ipilit ang bagay na yan. Hoy, siya, sige na. Hindi na kita pipilitin pa. Nang mga sumunod na araw habang abala ang Itay sa mga naiwan niyang gawain, abala naman ako sa plano kong paghihigante sa taong muntik nang sumira sa buhay ng anak ko. Wala na sana akong balak na ituloy. Pero hindi ako pinatatahimik. Lahat ng hirap at mga luha naming mag-inay pagbabayaran mo. Hindi ako makakapayag na malaya ka pa rin hanggang ngayon. Kung hindi ka maparusahan ng batas, ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Habang hinahanda ko ang mga gagamitin sa gagawin kong orasyon, bumalik sa alaala ko ang ilang buwan na pagdurusang naranasan ng anak ko. Yun na nagpapatindi ng galit ko. Hindi alam ni Itay na sa akin iniwan ni Inay ang libretang itim ng mangkukulam. Inakala marahil ng aking ama na matagal na yun ibinaon sa lupa ni Inay. Ngayon sa kauna-unahang pagkakataon, gagamitin ko ang itim na karunungan sa taong nagpahamak sa aking anak. Para mas maging mabagsik ito, araw ng Biyernes ako magsasagawa ng orasyon. Tingnan mo nga ang itsura mo sa salamin. Maitim na ang paligid ng mga mata mo. Ganyan talaga kapag binabagabag ka na ng konsensya. Parang masisiraan na po ko ng bait siyang. Tuwing pumipikit ako at inaantok na, may bumubulong sa tenga ko. Siguro nga po, binabagabag na ako ng konsensya ko. Walang dapat sisihin kundi ikaw rin sa nangyayari sa'yo. Sa dami ng mga nabiktima mo. Mabuti nga nabuwag na ang grupo na yun eh. Pasalamat ka na nga lang, hindi ka nakasama sa mga nakulong.
Siguro naman magtatanda ka na. Hindi ko naman po ginusto ang naging buhay ko eh. Anong hindi? Tayo ang pumipili ng landas na tatahakin natin. Ikaw dahil sa kagustuhan mong kumita ng malaking pera sa mabilis na paraan, pinasok mo ang maruming gawain na yan. Hindi naman po ako yumaman. Hindi ka talaga aasenso sa ganyang gawain. Kung magkamal ka man ng pera, mabilis ding mawawala sa'yo. Alam ko na nga po ngayon, Chang. Kaya nga umuwi na ako rito eh. Naalala ko, di ba sabi mo dadalawin mo yung bulag na dinala mo sa ospital? Napuntahan mo ba? Bumalik po ako ron pero wala na siya. Wala na pong maibigay na impormasyon sa akin ng ospital. Basta ko na lang po kasi siya iniwan dun eh. Iniisip ko nga po na baka patay na po siya. Sabi mo nga matinding gutom at hirap ang dinanas ng binatang iyon. Posible nga na namatay siya sa sakit. Ikaw naman kasi ilang beses nang nakiusap sa'yo pero hindi mo agad itinakas yung pobre. Hindi naman po kasi ganun kadali. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ng binatang yon. Naway matahimik na. Siguro naman napatawad na niya ako. Sa huling sandali pinili ko na tulungan siya. Nagpa siya si Lerma na maghanap ng ibang trabaho. Hindi kasi siya pwedeng nasa bahay lang ng tiyahin na walang ibinibigay na pera. Yun nga lang hindi rin siya makatagal dahil sa pagsama lagi ng pakiramdam. Napagkamalan na rin siyang baliw ng mga katrabaho dahil bigla na lang siyang sisigaw. Dahil sa kung ano-anong imahe ang nakikita niya. Pasensya na po talaga, Chang kung naging pabigat ako sa inyo. Pinipilit ko naman pong magtrabaho Hindi ko nga lang po alam ang nangyayari sa akin. Kung ano-ano na pong nakikita ko. Huwag mo munang isipin ko wala ka maibibigay sa aking pera. Tingin ko nga sa'yo may sakit ka Magpatingin ka kaya muna sa doktor para maagapan ka. Wala naman po akong nararamdaman sa katawan ko, Chang May nakikita po akong nakakatakot na imahe. Tapos yung mga bulong sa tenga ko na hindi ko maintindihan. Napansin ko rin na may mga buhok sa banyo. Hindi sa akin yun dahil kulot at maiksi ang buhok ko. Naglalagas na rin po ang buhok ko. Hindi ko alam ang dahilan. Diyos ko, sana mali ang iniisip ko. Ang mabuti pa magpatingin ka muna sa doktor ngayon. Sinunod nga ni Lerma ang utos ng tiyahin. Kung wala nga lang binabantayan na maliit na tindahan ng matandang babae, balak pa sana siyang samahan. May hinala na kasi siya sa tunay na sakit ng pamangkin. Yun nga lang gusto pa rin niyang makatiyak. Makalipas nga ang 2 oras, bumalik na rin ang dalaga. Ano ang sabi sa'yo ng doktor? Wala naman po silang makitang sakit sa akin Pero nung nasa loob po ako ng klinik, nakaramdam po ako ng matinding panghihina. Akala ko nga po mahihimatay ako kanina. Magpahinga ka na lang muna. Pero gumawa ka pa rin dito sa bahay ha. Alam mo namang hindi ko na rin kayang gumawa ng mabibigat Opo, Chang. May tatanong pala ako. Taga rito rin lang ba yung binatang bulag sa Maynila? Taga-probinsya po yun. Bakit niyo po niya itanong? Hindi kaya nakukulam ka? Baka kaanak ng taong yun na nagpapahirap sa'yo. Sus, hindi na po uso ang kulam sa panahon ngayon. Ano? Parang gamit lang o damit na nalalaos. Hindi mo dapat tinatawanan ng kulam. Hindi mo alam na ang bagsik nito ay pwede mong ikamatay. Totoo po ba talaga yan? Oo naman, pero sana mali ako. Paano niyo po nasabi na posibleng kinukulam ako? Dahil yung mga nararanasan mo, tanda nang meron kumukulam sa'yo. Nagagamot naman po ba ang kulam? Kung patatawarin ka ng taong nagawan mo ng kasalanan, o di kaya makatagpo ka ng magaling na albularyo. Sana naman po walang kumukulam sa akin. Masyado pa po akong bata para mamatay. Yan na ang resulta ng mga kasalanang ginawa mo. Ang tigas kasi ng ulo mo kahit nun pa. Hindi ka na nakikinig sa mga sinasabi ko. Dahil sa mga napag-usapan nila ng tiyahin, mas lalong naging balisa si Lerma.
Hindi na siya halos makatulog sa gabi. Bumagsak na rin ang kanyang katawan. Tuwing kumakain siya, isinusuka rin niya. Madalas tubig na lang ang nilalaman niya sa kanyang tiyan. Walang masama kung pupuntahan mo ang pamilya ng binatang bulag. Humingi ka ng kapatawaran sa nagawa mo. Hindi naman sigurado kung sila nga ang nasa likod ng pangungulam sa akin eh. Hindi na mahalaga kung sila man o hindi. Sasamahan kita kung kailangan. Malayo po ang probinsya nila. Baka mapagod lang kayo sa biyahe. Ang sakin lang huwag mo nang hayaan na lumala ang sakit mo. Kung paghihigante ang hangad ng taong yun, unti-unti kanyang pahihirapan. Hanggang sa ikaw na mismo ang humiling ng sariling kamatayan. Sige po, pupunta ako sa probinsya nila. Kinabukasan maaga palang bumiyahin na si Lerma. Puno man ng kaba at takot, kailangan niyang lakasan ang loob niya kung gusto pa niyang mabuhay. Samantala ng mga oras na yun, binabasa ko ang mga nakasulat sa lumang libreta. Namimili kasi ako ng pangwakas na parusa na ibibigay ko sa dalaga. Naroon pa rin ang puot sa puso ko. Hanggang sa mga sandaling yun. Hindi ka ba luluwas para dalawin ang anak mo? Baka sa 1 linggo na ako dumalaw sa kanya. May kailangan pa kasi akong gawin Ang alin? Ang pangungulam kay Lerma? Paano niyo po nalaman? Sa tingin mo may tatago mo sa akin ang bagay na yan. Dahil sa pagtalikod mo sa Diyos, niyakap mo naman ang karunungang itim. Siya ang unang tumalikod sa akin. Pero ibinalik niya sa iyo ang anak mo. Hindi pa ba sapat para maniwala ka uli sa kanya? Hindi sapat para mawala ang pagnanais kong makaganti sa taong gumawa nito sa anak ko. Tapos na yun, kalimutan na natin. Maganda na ang kalagayan ng anak mo sa piling ng ama niya. Hindi sapat yun. Kailangan magbayad ang taong dahilan ng paghihirap ng anak ko. Pinago ka na ng matinding galit. Alam mong hindi gugustuhin ng anak mo na makita kang naghihigante. Hindi niya po kailangan malaman ng ginagawa ko. Pero anak... Huwag niyo na lang akong pakialaman. Hayaan niyo na lang ako. Umalis ako sa bahay ng araw na yun. Ngayon alam na kasi ni Itay ang ginagawa ko. Tsak nahahadlang siya sa mga plano ko. Sa isang kubo na wala nang nakatira ako naglagi. Wala akong kamalay-malay na dumating si Lerma sa bahay namin. Labis ang paggagulat ni Itay pero tinanggap pa rin niya ang dalaga sa bahay namin. Alam ko po na galit kayo sa akin at hindi niyo ako mapapatawad sa ginawa ko. Nandito po ako para humingi ng kapatawaran sa ginawa ko kay Mac. Napakasama ng ginawa mo sa apo ko. Nagkasakit na nga ang inay niya dahil sa sobrang pag-aalala. Kung saan-saan na rin namin siya hinanap, mabuti na lamang. Hindi kami nawalan ng pag-asa na makakasama pa namin siya balang araw. Ang ibig niyo pong sabihin, kasama niyo na ulit si Mac? Oo, tinawagan kami ng ospital kung saan siya naroon. Mabuti na lang tanda pa ni Mac ang numero ng kanyang ina. Nang madatnan namin siya, nasa kalunos-lunos siyang kalagayan. Sabi pa ng doktor, kung nahuli pa ng ilang minuto ang pagdala sa kanya sa ospital, hindi na nila maisasalba ang apo ko. Lolo Ver... Kung paghingi lamang ng kapatawaran ang ipinunta mo rito, napatawad na kita, pero hindi ka pa handang patawarin ni Eloisa, ang nanay ni Mac. Matinding galit niya sa'yo. May kumukulam po sa akin. Gusto ko lang pong malaman kung ang nanay ni Mac ang may kagagawa nito. Hindi magagawa ni Eloisa yan. Malamang ibang taong gumaganti sa'yo. Hirap na po kasi ako eh. Nagbabaka sakali lang po ako na baka kayo ang nasa likod ng nangyayari sa akin. Patawarin mo ako. Hindi kita pwedeng tanggapin sa bahay namin. Baka abutan ka ni Eloisa, baka kung ano pang magawa niya sa'yo. Naiintindihan ko naman po. Wala naman po akong balak na magtagal dito eh. Masaya po ako na ligtas na si Mac at kasama niya ulit kayo. May ibibigay ako sa iyo na herbal na kahit papano makakatulong sa iyo para maibsan ang nararamdaman mong sakit.
Maraming salamat po sa inyo. Titignan ko rin kung anong magagawa ko para mapagaling ka. Maging leksyon na sana sa iyo ang pangyayaring ito. Kung sakaling malampasan mo ang pagsubok na ito sa buhay mo, huwag mo nang balikan ang dati mong gawain. Magbabagong buhay na po ako. Hindi na po ako ulit gagawa ng masama. Ilang araw din akong hindi umuwi sa amin. Iniwan kong may sindi ang mga kandila sa kubo sa tapat ng ginawa kong maliit na altar. Hanggat may sindi yun, patuloy na maghihirap si Lerma sa sumpang ibinigay ko sa kanya. Ano bang pagsubok itong binigay sa atin? Parang gusto ko na rin maratay. Pasensya na po kayo, Chang, kung sobrang abala na ang ginagawa ko sa inyo. Wala naman ibang tutulong sa'yo kundi ako eh. Alangan namang pabayaan na lang kita. Ubus na pala ang herbal na dala mo. Marahil po kailangan ko nang tanggapin ang nakatadhana sa akin. Huwag ka munang sumuko. May pag-asa pa tayo at yun ang maghimala. Oo nga po. Yun po ang kailangan ko. Isang himala. Nagagawa mo pa talagang tumawa kahit butot balat ka na lang. Napapagod na po kasi akong umiyak at malungkot dahil sa sinapit ko. Huwag ka mag-alala. Kahit puro sakit ng ulo ang ibinigay mo sa akin hindi kita iiwan. Lagi lang akong nasa tabi mo. Salamat po, Chang. Pasensya na po at pasaway ako sa inyo. Hindi ako pala simba pero kanina habang nasa palengke ako dumaan ako sa simbahan. Para kasi may humahatak sa akin para pumasok sa simbahan. Siguro kailangan mo ng dasal. Dahil wala ka na nga magulang, ako na lang ang gumawa. Aray! Ang sakit po ng tiyan ko. Parang lumalaki na naman siya. Ano kaya ang nasa loob ng tiyan mo at patuloy sa paglaki? Hindi ko po alam, Chang. Pero walang kaparis ang sakit. Sabayan mo ko at magdasal tayo. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na mananalangin si Lerma. Ibinuhos na ng dalaga ang lahat ng lakas sa dasal na yun. Baka wala na kasi siyang natitirang lakas sa susunod. Ilang araw na kasi siyang hindi kumakain. Dahil hindi na rin tinatanggap ng tiyan niya. Samantala, hindi ko inaasahan na biglang uuwi sa amin si Mac. Nalaman din niya ang ginagawa kong pangungulam kay Lerma. Siguro sinabi sa'yo ng lolo mo, no? Ayoko lang po na magpakasama kayo dahil sa sinapit ko. Nay, ako na po nakikiusap. Itigil niyo na po yan. Dapat lang na magbayad ang babaeng yon. Nananahimik ka dito pero anong ginawa niya? Dinala ka niya sa Maynila para mamalimos. Sinamantala ka niya. Kaya tama lang ang ginawa kong pagpapahirap sa kanya. Buhay pa po ba si Lerma? Oo, pero mahinang-mahina na siya. Baka nga pati pagmulat ng mga mata hirap na siyang gawin. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Bawiin niyo na po ang karamdaman na ibinigay niyo kay Lerma. Patawarin niyo na po siya. Gaya ng ginawa kong pagpapatawad. Hindi! Maghihirap siya hanggang sa huling hininga niya. Kasi po, si Lerma ang dahilan kung bakit ako napahamak. Siya pa rin po ang nagligtas sa akin mula sa kapahamakan. Anong ibig mong sabihin? Dahil po sa pagkakasakit ko, nawala na po ako ng silbi sa grupo na dumukot sa akin. Gusto na po nila akong patayin, pero bago po nila yun magawa sa akin, piniligtas po ako ni Lerma kahit pwedeng siya ang balingan ng mga taong yon. Inilagay niya po sa pangalibang buhay niya para sa akin. Nay, siya po nagdala sa akin sa ospital. Alam ko po na may natitira pang kabutihan sa puso niya, kaya niya po yun ginawa. Totoo ba yan, anak? Opo, Nay. Si Lerma ang dahilan kung bakit kasama niyo pa po ako. Sana naliwanagan ka na, Eloisa, sa mga sinabi ng anak mo. Ano ba itong nagawa ko, Tay?
Hindi pa naman huli para bawiin mo ang kulam na ginawa mo sa dalagang yon. Oo, Tay. Babawiin ko na ang sumpa sa kanya. Pupunta ako sa kubo para patayin ang sindi ng mga kandila. Salamat po, Nay. Alam ko po katulad ni Lerma, hindi po kayo likas na masama. Nadala lang po kayo ng matinding galit. Patawarin mo ko, nak. Nakalimot ako dahil sa nararamdaman kong galit. Ang mahalaga, bumalik ka na sa dati. Ang anak mo ang dahilan kung bakit ka nakaisip maghiganti. Pero anak mo rin pala magpapabago sa'yo. Nang mga sandaling yun, nagpatawag na ang tiyahin ni Lerma ng pare. Nararamdaman niya kasing hindi na aabutin ng kinabukasan ng pamangkin. Alam niya na gusto rin ni Lerma na madasalan siya ng pare bago pumanaw. Pero habang nakatingin siya rito, unting-unting bumabalik ang dating kulay ng balat nito. Lumiliit ang tiyan hanggang tuluyan ng bumalik ang dati nitong itsura. Maging ang paring nasa tabi niya, napaantanda na lamang at napatingala. Isang himala ang nangyari sa iyo, iha. Buo na talagang paniniwala ko noon na mamamatay ka na. Kaya nagpatawag na ako ng pare. Alam ko po na binawi na ng kumulam sa akin ang sakit ko. Salamat at hindi na niya itinuloy pa. Salamat naman at nagbago ang isip niya. Malakas po ang kutob ko. Nanay ni Mac ang may gawa nito. Hindi mo masisisi ang isang inang gaya niya. Kahit sino siguro ang mapunta sa kalagayan niya, ganun din ang gagawin. Pahiwatig na rin po siguro ito na hindi talaga kami pwedeng magsama ni Mac. Bakit mo naman nasabi yan? Mahal mo na ba ang binatang yon? Bago po kami maghiwalay, inalok niya akong magbagong buhay at manirahan sa kanilang probinsya. Sa tingin ko po, kahit kailan hindi ako matatanggap ng nanay niya. Naalala ko pa ang sabi ni Lolo Ver, galit na galit sa akin ang nanay niya. Ay sayang, bihira ka na lang makatagpo ng tunay na magmamahal sa'yo sa panahon ngayon. Di bale, kung talagang kayo ang para sa isa't isa, lumipas man ang maraming taon, kayo pa rin ang magkakatuluyan. Sa ngayon maghanap ka na muna ng matinong trabaho at tulungan mo ko sa mga gastusin dito sa bahay. Opo, Chang. Bukas na bukas din po maghahanap ako ng trabaho. Muli ako nagbalik loob sa Diyos. Humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Laging kasama sa mga dasal ko na sana nasa mabuting kalagayan si Lerma. Nagsasama na rin muli kami ni Marcos. At binabawi ang ilang taon na pagkakawalay. Kasalukuyan kaming naninirahan dito sa Maynila. Ang Itay naman mas pinili na manirahan sa probinsya. Lagi na lang namin siyang dinadalaw doon. Wakas. Tay,